Manood kayo punto por punto at tinitiyak ko sa inyo, hindi na makakalusot ang mga sulpot pag kayo nakipag-argumento. Sabi dito ni Ariel Latayan, Iglesia ng Diyos ang binili ng kanyang sariling dugo, hindi Iglesia Katolika Romana. O hindi ba niya alam na ang Iglesia Katolika Romana ang siya tunay na Iglesia ng Diyos? O ito, ebidensya. Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. The two definitions given above are equally valid. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Okay. Mga nagpapanggap na iglesia daw ng Diyos, di naman Katoliko, mga peke lahat kayo. O yan. Ayan ha. O, may ebidensya tayo lahat through history. Ebidensya. Nasaan ang iglesia kinahaniban nyo nung taong 300? Sige, sagot kayo. Kayo mga feeling na kayo iglesia ng Diyos? Sige, try nyo. Nasaan ang iglesia? Try nyo mag-research. Nasaan kayang iglesia namin nung taong 300? Pag wala kayong maituro, ibig sabihin, ay wala. Nasaan kayang iglesia nyo nung taong 400? Taong 500, taong 600. Nasaan ang iglesia ninyo kung kayo nga ang iglesia ng Diyos? At ano naman ang iniambag ninyo noong panahong binubuo ang Biblia? Kayo ba nag-compile? Kayo ba naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verses? Anong iniambag ninyo na ginagawang libro ang Biblia? Kayo ba ang pumili ng 27 books para gawing New Testament? Kayo ba? Anong iniambag ninyo? Sa tingin ninyo kayo ang tunay, maglabas kayo ng ebidensya ng referensyang hindi kayo gumagawa ng kwento, pero kami may mga sagot kami sa mga yan. No? Okay, yun sabi na ba dito ni Ariel Latayan, dasalan na tuksuhan ng mga utos ng fraile, parody ng 10 Commandments. Parody? Aba, naniniwala ka na pala sa parody. Ano ba ibig sabihin ng parody? Kalokohan. Totoo nga pala ang sinasabi sa Bible. Natatamaan nito si Ariel Latayan. Balikan ko ang basa, no? Ano ang sinasabi dito sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Ang sabi ganito, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Yung Rajanda, may tanong dito bro. Galing kay John Diogel Giles. Totoo po ba na ang Catholic Church is a wicked church? Ask ko po. Yan bro Jando. Ang Catholic Church ba is a wicked church? Yes. Ito di tayo maglabas kung sino ang wicked, no? Ito yung sinasabi sa history. Sabi dito ganito, no? History kukunin ko. Ito ngayon. Sabi sa history, ganito. Basa tayo ng history. Yan. Sabi, eto. The Roman persecutions. Yan. The chief reason why the Roman government persecuted the Christians were first, the Christians denied the Roman gods. Second, Christian services were carried on secretly. Third, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kaya kung meron palang wicked, yun ang gobyerno ng Imperyo Romano. Dahil ang gobyerno ng Imperyo Romano ang siyang nag-persecute sa Iglesia Katolika. Ayun, buti na lang
na-convert sa Kristyanismo si Emperador Constantino. Nang siya na-convert sa Kristyanismo, natigil na ang paglalapastangan sa Iglesia Katolika. Yan. Kung meron talaga wicked doon, hindi ng Iglesia Katolika. Okay? Good evening Bro Jando at sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, tanong ko lang kasi may mga ibang sekta na nanggagaya na ng ng paghati-hati ng tinapay at pag-inom ng ng alak. Anong ron parang ano ang pinaka paano ba yung tanong ko rito? Masasabi ba natin na pwedeng may tuturing to na paglapastangan din sa sa banal na katawan at dugo ni Kristo dahil sa panggagaya nilang ginagawa. Tulad ng INC, nakita ko kasi merong doon sa Google, sa image ng banal na hapunan, may nakita ko na yung banal na hapunan nila meron na ring alak pati tinapay. Actually, yung kung kasalanan, hindi na kung kasalanan hindi lang sa kasalanan kundi invalid kasi yun eh. From the apostasy, yung paglipat pa lang nila sa ibang sekta, napakalaki na ng kasalanan nun, bro. So sila'y galing Katoliko, lumipat sa ibang sekta. Ayan na, tapos nagbasa sila ng Biblia, no? Tapos yung nagsusubo sa kanila hindi siya authorized. So ang nangyari doon, tandaan po natin ang makausap na pwedeng lang sa banal na ostia, ang tandaan po natin sa lahat ng mga nakikinig ngayon, marami na kahit born again. Kung ano-anong pinaggagawa nila na gaya-gaya, kung ano-ano daw na, yung iba daw Diyos yata o kung ano, no? Tapos yung iba mga tinapay, kung ano-anong tinapay yung ginagaya. Dahil nabasa nila sa Biblia. And nun. From the beginning pa lang, bali lahat na yun, halos kasalanan na lahat yun, no? Pero kung iyaan natin ang sacrilege, kasi hindi mo pwedeng sabihin sacrilege lang yun dahil from the beginning, dati na silang Katoliko, ang tawag nga diyan, 'di ba, Antichrist nga, 2:1 nga po yung from the tingnan natin yung from the start, no, kung ano nangyari sa kanila. 2:1 nga po, 2:1 ba 'yon? 2 Gis o 18, bro. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Sa 19, bagamat sila'y dumating kasamahan, bagamat sila'y dumating kasamahan natin. Dating kasamahan. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So doon pa lang, bro, no? Antichrist na yung tawag diyan dahil hindi naman sila'y umalis sa pagkakatoliko. And then sa catechism natin naman, okay, tingnan natin tong no? Sa catechism naman natin, ang mga kasalanan naman yan, ang dami yan, from schism, infidelity, apostasy, mortal sin na po lahat yon. So sabihin mong kasalanan ba yung nila? From the beginning, kasalanan na po yun. So lahat yung kasalanan na magfo-fall sa mga mortal sin na po. Walang validity po lahat yon. Kasi nagbasa ng Biblia, nagsubo ng ostia, hindi ostia, kundi gumaya lang kung ano man nabasa. From the beginning pa lang, yung palang ginagawa po ng mga pastor, paghiwalay pa lang, mortal sin na. So ano ba expect mo doon sa gagawin nila? Kahit anong gawin nila, invalid. Kasi umpisa pa lang yung founder nila nag-umpisa dun sa walang validity, walang authority.
nagkaroon na ng apostasy. So anong expect mo dun sa mga gagawin niya? Wala po lahat validity, lahat 'yon, no? So kasalanan na lahat 'yon magmula dun sa pangangaral, mali-mali interpretation, mali founder, dahil ang founder ang tao, at binigyan ng authority, tandaan mo, kausap niya noon mga apostol, no? Yung gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, Matthew 26:26. Ang mga apostol, sa shortcut lang natin, Gawa 20:28, mga bishop at mga pari. Mga pari ba yan? Matagal na natin hindi inaano yun, bro, Jando. Romans 15:16 na RTPB. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Yan, napakalinaw po. Pari lang ang kausap niya during that time, mga apostol, bishop at pari lang. So yung authority, magisterium na magpira-piraso, wala na po doon. So lahat na po yun, papasok na heresy, schism, infidelity, apostasy. So from the beginning pa lang, mortal sin na. Wala na pong kwenta yung paggagawa niya ng communion, bro. Yun po yung sagot. Salamat.